sama talaga nitong kalidad ng prosecution. Lahat ng panloloko, pinatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganun po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Ang meron lang yan mga hearing aid. Kaya, Hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo. Ito. Migueles, aminin mo na genuine yan. Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, Bakit KMU ko ka gagawin talaga. yan? Kasi depensa. Mga kababayan, ito sasabihin ko sa inyo, magtanong kayo sa matinong abogado. Hindi po obligasyon ng depensa ang mag-stipulate kung ayaw nila. Ganun po talaga ang proseso ng hearing. Kung papayag ka sa lahat ng gusto ng prosecution, ba't nag-defense ka pa? Di Tama. mag-plead guilty ka na lang. Wala na. Hira naman eh. Wala nang pag-uusapan. Alam nyo, ang sama talaga nitong kalidad ng prosecution. Alam nyo, yung prosecution, kayo nag-umpisa niyan eh. Bakit naiinip kayo ngayon? Gusto nyo, kung ano Sagutin gusto agad. nyo, mangyari. Decision agad. Hindi po depende sa pabilisan yan. Ayun. Dapat yung ebidensya ay maayos na maipresenta. Aga-aga, birahe! Birahe! Anong inatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Etong Opo. si Paulo Ortega, na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging isdagat. Pwedeng gawin sa turismo yun Beach. Grabe. Diba? La Union Beach. Machakit. Ortega Beach Resort. Yan. Si Ortega. Disgrasya. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo eh. Di ba? Di ba ibinalik nyo yung mga taga-La Union? Binalik nyo, binoto nyo ulit eh. Kaya wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Real talk. Alam ko magagalit kayo sa akin pero yun talaga po eh. Wala akong nakikitang ibang dahilan eh. Huwag niyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Baka walang kalaban nga, Tony. Sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga eh, ha? Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Siyempre, tayo eh, pinaglululukin itong mga KMU na to eh. Ay, naku. Kamoting may ulalo. Ayan. Bumili ako kamote kahapon. Wala namang ulalo. Wala. Maayos naman. Ay, maigi naman. Opo. Siyempre, confidential fund, di alias nga. Ayan. Pambihira. That's Alam niyo, natural. ako nagtataka ako sa style na to. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Ang tagal-tagal ko nang alam sa gobyerno, ang confidential fund, yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo taong bayan. Huwag kayong makikinig sa mga dyan, mga kasama. Huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw na gustong ilihis yung atensyon dito sa impeachment. Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. Ang liquidation, sasabit mo yung alias. Huwag sasabihin nila, yung may pirma daw. Alias din ba yun? Siyempre may pirma. Ito totoong tao yun. Magtaka kayo kung walang pirma. Puro propaganda, puro kasinungalingan ang gusto paniwalaan natin eh. Kayo po ba walang alias? Kayo po ba? Hindi siya. Wala po ba siyang alias? Sino? Si Ortega. Meron. Di ba? Alias Aquaman. Yan, Waterman. Waterman. Ayan na. Di ba? Waterman, ano yan Yun yung fountain pen na mamahalin Waterman. Waterman Yun ang talaga. Fountain pen na mamahalin. Ibig sabihin nga talagang alias po yan. Opo. Magkaliwanagan po tayo. Ito yung mga kasinungalingan na paulit-ulit natin na naririnig mula sa prosecution. Number one, masama yung alias. Confidential nga.
Pag-iingat yun. Number Yan, 2, pag-iingat. pag sinabi ng auditor, unusual at kulang ang papeles, final na yon. Hindi pa po final yon. Pwede pa yung mag-MR, pwede pa yung pumunta sa komisyon, pwede pa kayong pumunta sa korte. Kasinungalingan. Ito, may isa na namang kasinungalingan. Pinatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Oh. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganon po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Oh. Ang meron lang yan mga hearing aid. Oh. Ayan. Ganon po talaga hearing. May papakita ka mga papeles. Oh, Ebidensya. totoo ba ito? Hindi, libo-libo. Oh. Gusto mo sabihin ng kabila, sige, okay na yan. Yung binigay mo papeles. Oh. Eh, sira ulo yung abogadong gagawa noon. Walang isip yun. Oo. Sa mga walang isip lang yun. Baka silari ka doon, pwedeng gawin yun. Pero yung talagang maayos, Oh my God. hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo, oo, ito. Papeles, aminin mo na genuine yan. Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, O, bakit KMU mo ka gagawin talaga. yan? Ah. Kasi depensa. Paano ko madidepensahan kung lahat papayag ka sa sasabihin ng prosekusyon? Siyempre, titignan mo yan. I-check mo yan. Ano ba ito? O, di ba? At it takes time. It's take time. It's take time. It takes time. Hindi nila alam, wala naman trial experience. Yung chopper case ni FG, yung stipulation namin ng documents, Okay. 3 araw, umaga at hapon sa Sandigan Bayan, sa dami. Ito, 8,000 documents. Gusto mo? 2 oras mag-stipulate? Ano ka? Hindi kasi attorney, meron yata 3,000 eh. Sa isang tingin lang, nabasa lahat eh. Ay, 4,000 pages yun. 4,000. Yung Pangulo. Ayan. Isang araw, nabasa niya, uy, happy 2,000 live Ay, viewers. thank you Maraming salamat guys. Yan, thank you. Wala kayong alam sa trial. Ganun po talaga ang proseso. Ayan. Bago ko aminin, titignan ko muna. Eh kung libo yan, eh titignan ko isa-isa yan. Otherwise, hindi ko ginagawa ang trabaho ko bilang defense counsel. Ayun. Opo. Trabahong 33 years tamad. na po akong abogado. Ang dami-dami ko na hinawakang kaso. Bago paulit-ulit sasabihin itong mga ulalo, wala naman na panalong kaso yan eh. Oo. Eto gawin natin ha. Punta kayo sa opisina. Bibigyan ko kayo ng listahan na napanalo kong kaso. Ayan. Pero sasalpak ko sa mukha nyo. Huwag yun ang patulan, attorney yan. Inggit lang yun sa'yo. Ay, hindi naman. Ididikit ko ng mighty band sa mukha nila. Inggit lang yun sa'yo. Yung mga taong naiinggit, ganyan magsalita eh. Yun ang nakakatawa, paulit-ulit eh. Parang hindi marunong mag-google. Buti pa si Dan Fernandez, marunong mag-google kahit paano. Di ba? At saka aminado, hindi sinungaling. Yan. Okay? Kaya ngayon ang sinasabi ko eh. Puro kasinungalingan, puro propaganda. O katulad nitong si Matibag.